Hello mga kamag-anak, magandang hapon sa inyong lahat. Ngayon nga ay pumunta tayo dito sa tumana ni Kyang Obet para tingnan yung kanyang mais. Dahil mamayang madaling araw nga ay haharbisin na ito. So ito na mga kamag-anak yung second crop niya. So una siyang umani ng mais dito mga kamag-anak at ngayon nga ito na yung kanyang pangalawang ani. So ayan mga kamag-anak, makikita nyo na okay naman yung bunga, maganda at magulang na talaga kaya pwede na talagang harbisin. So ayan mga kamag-anak, ito yung klase ng bunga ng mais ni Kyang Obet. Ayan kung makikita nyo. So medyo mahaba naman yung bunga niya, yun nga lang hindi siya ganong kalilintog o hindi matataba. Ayan o. So hindi ko lang alam sa ibang part no mais kung pare-parehas mula dito hanggang dulo. So yung iba naman talaga mga kamag-anak, ayan makikita nyo na jumbo naman. Ayan, malalaki. So ayan mga kamag-anak, nandito na nga tayo sa ponduhan ng mais. Bago tayo pumunta dun sa tumana, dumaan muna tayo rito. Ang variety nga ng mais na to mga kamag-anak ay Sweet Fortune ng Rambo Seeds at ito nga ay tinanim noong November 12. Bali ngayong araw mga kamag-anak ay 73 days na to. So ayan mga kamag-anak, nandito na tayo sa pitasan. At ito, ganito nga pala yung size ng mais ni Kyang Obet mga kamag-anak. Ang sabi nga ni Papa mga kamag-anak ay alauna na madaling araw sila magsisimula mamitas. Nung pagdating ko kanina sa ponduhan mga kamag-anak ay kukunti pa lang yung mais at tinatanong ko kung bakit konti pa lang. Tinanghaling araw dumating yung mga rito mga kamag-anak dahil nga may kasabay na pitas nung gabi. Pagkayari nila doon mga kamag-anak humila doon sa pinitas na 5 kilo ng ibang mamamakyaw ay tsaka pa lang sila dumiretso rito. Sabi ko nga sa kanila mga kamag-anak ay sobrang tibay naman nila. Biruin nyo mga kamag-anak, 9 na kilo yung hinilahan nilang dalawa. Walang palitan ng kalabaw mga kamag-anak at halos walang tulugan. At dito nga mga kamag-anak ay napuno na nila yung kanilang kariton at aahon na sila papunta dun sa may ponduhan. So ayan mga kamag-anak, ito nga pala yung bunto na ng mais no. So makikita nyo, nakaayos. Walang gulo-gulo mga kamag-anak, pinagtipon-tipon ng may-ari para nga naman walang maiwan kapag hinahakot na ng mga riton. Pagkatapos nga nating mag-ikot-ikot mga kamag-anak sa tumana ay umahon na tayo dito sa ponduhan para tumulong magklase ng mais. Nakausap ko nga yung may-ari ng mais mga kamag-anak at sabi niya nga sa akin ay 5 bags lang ng pataba yung ginamit niya rito. Urea tsaka tripling 14. Kung tutuusin natin mga kamag-anak ay mahina talaga yung. Kagandahan talaga mga kamag-anak ay 2 bulto kada 1 kilo. Pero ang mahalaga mga kamag-anak kahit nang ganun lang yung ginamit niyang pataba ay napalaki niya naman yung mais. Tapos nga mga kamag-anak ay biniro ko yung may-ari na malaki yung kanyang kikitain kasi konti lang yung kanyang puhunan. Sabi niya malaki rin naging puhunan ko dyan kasi halos lahat niya ay upang tao. Kumbaga yung paggawa sa tumana, pag-aalaga ng mais ay inuupa niya lang. Pagpapatubig nga lang daw yung nagawa niya rito. At saka sabi niya sa akin mga kamag-anak ay iba raw yung binubuhagag talaga yung lupa. Sabi niya mga kamag-anak nakatatlong pabuspos daw siya sa kalabaw. Malaki nga yung nagiging puhunan natin dito mga kamag-anak kapag lahat ng trabaho mo sa maisan ay iuupa mo. Dito mga kamag-anak sa lugar namin ay 500 ang per day ng mga nakakatulong natin sa tumana. At kung ikaw nga kamag-anak ay nakarating na sa part ng video na to at nagustuhan mo yung ganitong klase ng mga video ay huwag niyo po kalimutan mag-follow para updated po kayo sa mga susunod pa nating i-upload. Maraming salamat po mga kamag-anak. Paalam!